Effective po yan kasi angel of the Lord mismo gumawa yan. Amen. Amen? Sabi, binanggit ulit ng angel of the Lord kasi ang tinitignan niya talaga, He is the mighty man of valor. Amen. Ano sabi? Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of Midianites. Have not I said? Hindi ba kita sinusugo? Ang tanong, effective ba yung look at me? Naniwala na kaya si Gideon? Tignan natin kung tumalab kay Gideon. Amen. Verse number 15. And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold! Naku, ito na naman si Gideon. Extended talaga, kakalipo ang pagdadramang bukid. My family is what? Poor. In Manasseh. And I am what? The least in my father's house. Naku ba sa look at me? Naniwala ba? Parang ang sinasabi, yung tama si Junet, parang kulang pa. Hindi pa rin naniniwala si Gideon. Ano nga title natin ngayon? Believe in the life of Gideon. Madali bang maniwala si Gideon? The answer is what? No! Talagang napaka-emotional ni Gideon. Hindi ma-comfort ng look at me. Ano sabi niya? Angel of the Lord, sa lahi po namin, kami po ang pinakamahirap. At sa aming magkakapatid, ako ang pinakahuli. Paano kung isisave ang Israel? Ako po yung walang kinabukasan. Wala po kayong mapapala sa akin. Parang gano'n. Umuwi na lang po kayo at maghanap ng iba. Kung sino man mga kapatid ang katabi ninyo, tandaan niyo po ito. Listen carefully. Huwag po tayong maliit ng tao. Right. Tama po yan. Another thing, kung maliit ang tingin mo sa iyong sarili at ikay Kristiyano, God is with you. You are child of God. Amen. You are peculiar people. Amen. You are redeemed. Amen. You have everlasting life. You are son and daughter of God. Amen. Nung araw, meron pong isang young people. Mahilig siya sa away, inom, bisyo. Sabi nung kapitbahay, naku, yung anak mo yan, pag laki-laki pa yan, lalo magiging sakit ng ulo mo yan! Yung batang yan! Pag laki-laki pa yan! Eh paano nga pagka yun pagka may ginawang kalokohan, hinabol ng magulang, tatakbo! Hindi naabutan! Kaya habang tumatakbong gano'n, nakita ng mga kapitbahay, kaya sabi ng mga kapitbahay, yung batang yan, pag laki-laki pa yan, magiging sakit lalo yan ang ulo mo! Kaya maigi, huwag mo nang palakihin! Minaliit. Pero ano niyo kung sino yung people na yun? Siya po yung nag-preach sa harapan niyo. Amen. 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 Sabi ni Samuel, kay Jesse, Jesse, pipili ako, i-announce ko ng king ng Israel. Akala ni Jesse, yung mga anak niyang mga mapatipuno. Sabi ng Panginoon, diyan. Wala ka na bang anak? Ibig sabihin si Jesse, ang listahan lang niya na pwedeng maging king, yung mga nasa bahay. Hindi niya talaga inilista. Sino po? Si David. Bakit po? Sa structure, tinitignan. Sabi gano'n ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? Naalala niyo, ay meron pa nga pala. Ibig sabihin, wala talaga sa listahan si David. Si David nandun nagpapastol. Yung pinutan, yung palang magiging hari. Amen? Amen. Huwag magmaliit. Hindi mo alam kung ano kinabukasan. Amen. Akala mo lang kayo walang kinabukasan. Sakit ng ulo. Akala mo lang yan. Amen? Amen. Pagtsagaan mo, amen? Amen. Nung pala, laki-laki ng kanyang future. Amen? Yay. Humble. Amen?
Asindero pala yan. Hindi. Nagatinda ng asin. Ikaw ba ang pinakamahirap? Ikaw ba ang pinakalis? If God is with you, you become a mighty man of valor. Sabi ko sa Sunday School, nagturo ako sa Sunday School, seminar namin, yung mga batang yan, huwag niyong minamaliit. Isa dyan magiging presidente, isa dyan magiging congressman, isa dyan magiging mayor, isa dyan magiging pastor, isa dyan magbimisyon doon sa Ulo-Sulo. Si Aisen po yun. Kapatid, ala lang natin kumisan talaga, wala na pong kinabukasan. Puro pasakit ng ulo lang po. Wala nang ginawang tama. Kala lang natin yun. Amen? Pero yun ay pagkain ni Kristiyano, gada sa plan, gada sa purpose. Amen? Ayun na lis. Ayun, nagdramang bukid doon si Gideon. Ano, pinakinggan ba ng angel of the Lord? Hindi. Kaya mga kapatid, yung mga dramang bukid natin sa Panginoon, huwag kayong umasa na papakinggan kayo ng Diyos. Itigil nyo na po yan. Nagsasayang lang kayo ng panahon. Amen? Yung why, where? Dahil ang emosyon madaya. At baka ipahama ka pa ng emosyon. Too much emotion kaya nagkakaroon ng doubt. Too much emotion kaya nagkakaroon ng fear. Too much emotion kaya nagkakaroon ng worries. Amen? Ano, pinakinggan kaya ng angel of the Lord itong kadramahan ni Gideon? Verse 16. And the Lord said unto him, surely, Parang sinasabi ng angel of the Lord, patience lang talaga ito eh. Sigurado! Maniwala ka na! Di ba ba ganon? I will be, paulit-ulit, di ba ba? I will be with thee. And thou shalt smite the Midianites, in-encourage pa, as one man. Para ka lang tumira ng isang tao. Ganon kadali. Ganon kadami Midianites? Parang locust, multitude. Pero sabi ng angel of the Lord, para ka lang tumira ng ano po? Isang tao. Dahil kasama mo ako. Gideon, please, ano po? Maniwala ka na. Sabihin mo yan sa katabi mo, please, maniwala. God is with you. You are a mighty man of valor, amen? Verse 17. Ano? Naniwala na ba? Si Gideon. Verse 17. And he said unto him, if now I have found grace in thy sight, hindi pa rin naniniwala, ano po? Then show me a what? That thou takest with me. Itong si Gideon, hindi basta-basta mapanisita. Di ba ganyan tayo puminsan? labas na ang pancreas na nagpiprints. Ayaw niyo pang maniwala. Di ba ganyan? Kapiprints pa lang ang attitude. Takot pa rin. Kapiprints pa lang ni Brother Junel na ano sabi? Be not afraid, only believe. Kapiprints pa lang na gano'n pag-uwi. Takot agad, nag-worry agad. Hindi tayo madaling kuminsan maniwala. Ano pa request ni Gideon? Bigyan niyo po ako ng sign kung talagang totoo yan siya sabi mo. Ano sabi? Verse 18. Depart not hence. Ako, ito pa. Pinakintay pa yung angel of the Lord. Huwag ka munang alis. Hindi pa tayo tapos. Pagka ganito mga kapatid kausap nyo, iiwanan nyo na ba? Mag-stay pa kayo? Yung bang makulit? Diba? Nakakausap naman kayo ng makulit? Yung paulit-ulit? Yung sinasabi mo ng ganito, hindi pa rin naniniwala. Kasi, ang gwapo-gwapo mo, hindi pa rin naniniwala
until I come unto thee, and bring forth my present, and set it before thee. And he said, I will tarry, maghintay ako until thou come. Again, napaka-patience ng angel of the Lord. Sige, hintayin kita, hindi ako alis, sige, hintayin kita hanggang bumalik ka. Verse number 19. And Gideon went. Anong ginawa ni Gideon? And made ready a Dito, alam niyo yung kita, kambing. Nahuli pa ng kambing. Gano'n kakatagal maghuli ng kambing. Tapos pag ginagawa may ayaw. Di mo ba? ano ba ang ginawa? And unleavened Cakes, ang magbing mga kapatid, hindi madali. Hindi katulad yan na may iberflex kung gaganon mo lang, iikot at gano'n, hindi mo. Gaganon ka ba? Di mo ba? Nagbake pa ng cake. The bless, he put in the basket. Naghanap pa ng basket. Oh, misis, nasan ba yung basket? Dito ko lang yan nilagay. Hindi, nandiyan yan. Nakuha niyo pa ba mga kapatid? Inabalan ng gusto yung angel of the Lord. Nag-prepare ng ano? Bless, pagkamay ng kambing. Diba? Pero pinapauso ka pa rin pa ng balahibo. Isasalo pa sa apan, di ba? Ang tagal mo na, di ba? Mas mapagpagin pang ganon. Tapos, tachap-chapin pa yan. Atiros, napakatagal mag-chap-chap ng karne. and he put the broth in a Nagano pa? Nagsabaw pa. May soup number 8 pa. Gano'n kaya mag-prepare nito? Buti sana kung ang gamit niya na yung larger pan niya. Hindi po eh. and brought it out in him under the oak and present it. You see? Matindi talaga itong si Gideon. Kakaibang nilalang. Verse number 20. And the angel of God said unto him, take the flesh and the unleavened cakes. Ewan ko lang kung red ribbon ito or Goldilocks. And lay them upon this rock and pour out the broth. And he did so. Nilagay sa rock, sa bato. Verse 21, then the angel of the Lord put forth the end of the staff that it was in his hand, and touched the flesh and the unleavened cakes, and there arose what? Fire out of the rock, and consumed the flesh, nasunog yung hinang ng flesh, and the unleavened cakes. Then the angel of the Lord departed out of his sight. You see, church, may posporong ginamit, wala pa. Meron na siyang tungkod, iginano lang sa bato, at mula sa bato, merong apoy. At nung mag-apoy na gano'n, biglang nag-disappear yung angel of the Lord. Nagpakita pa ng ano po, miracle. Verse 22. And when Gideon perceived that he was the angel of the Lord, Gideon said, Alas, O Lord God, for because I have seen an angel of the Lord face to face, nakita niya ng mukha mo ang Panginoon. Then the Lord said unto him, Peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. Sabi ni Gideon, nakita ko ng mukha ang angel of the Lord. Baka mamatay ako, pero sabi ng angel of the Lord, hindi ka mamamatay. Verse 24. And Gideon built an altar there unto the Lord and called it what? Jehovah Shalom. Unto this day, it is an opera of the Israelites. Question. Are you listening, church? Natatapos na pala tayo. Sino ang angel of the Lord? When we say Jehovah Shalom, God is peace. Naalala nyo Isaiah 9 verse 6? The mighty God. The Lord Jesus Christ, He is the Prince of Peace. Sino yung angel of the Lord? The Lord Jesus Christ. Listen carefully, church. Magtiwala ka lang sa Diyos. Papapayapain ka ng Diyos. Because He is the Prince of Peace. That is the assurance na ikaw ay naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon kapag nagkaroon ka ng peace of mind. Amen, church?
Church, maniwala ka nang umayapa ka. Okay, tayong lahat. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. You are the Prince of Peace. At sa magulong sitwasyon, we need peace. At salamat na sa amin ka. Maniwala lang kami, Panginoon. Sigurado, papayapa kami. Ngayon, church, marami ka bang pag-aalala? Marami ka bang pagdududa? Marami ka bang takot? Marami bang kaguluhan sa isip mo? Maniwala ka sa Panginoon. God is with you. You are the mighty man of valor. Pag maniwala ka, He is the Prince of Peace. Papayapain ka ng Panginoon. Come on. Sa lahat ng may problema, naguguluhan, ipagkatiwala sa Panginoon. Maniwala ka. Huwag katulad ni Gideon na napakatagal bago maniwala. Ang dami pang mga sinasabi. Hindi kailangan ng Panginoon yun. Hindi kailangan ng Panginoon ng why. Hindi kailangan ng Panginoon ng where. Hindi kailangan ng Panginoon ng if. Ang kailangan ng Panginoon, maniwala ka sa Kanya. God is with you. Let's take the battle with courage. Sugod with courage. Because God is with you.